Naharang sa pier sa Maynila ang 25 container mula China na iba ang totoong laman sa dineklara para mas mura ang buwis. Kabilang sa nasabat, bigas, peking produkto, pati mga pang-ukay. Nakatutok si Oscar Oida. Idineklarang plastic racks mula sa China pero kung ano-ano ang laman. Yan ang nadiskubre ng Bureau of Customs nang inspeksyonin ang nasa 25 containers na nasabat nila sa Port of Manila. Ang deklarasyon nito yung plastic racks, yung lalagyan ng sapatos, cabinet na gawa sa plastic. Subalit iba yung laman. Kabilang sa mga laman ay mga agricultural product tulad ng bigas at asukal. Halos 17 million pesos yung agricultural products. Kaya yan, pasok na yan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. So yun ang isasampa nating kaso dun sa mga officially registered owners and proprietor nitong kumpanya na to. Meron ding mga peking produktong lumalabag sa intellectual property rights na aabot umano sa 59 na milyong piso ang halaga. Meron din mga pang-ukay-ukay na nagkakahalaga ng 22 milyong piso. Pati mga electronics, gamot, pagkain, cosmetics at iba pang kalakal na aabot umano sa milyon-milyong piso ang halaga. Ang suma total, halos 137 milyon pesos na. Dapat, kung ito ay naging legal, nakakolekta sana ang bansa ng 36,968,000 pesos. Lahat ito ay galing ng iba't ibang lugar ng bansang China. Diin ni Nepomuceno, pananagutin nila ang nasa likod nito. Suspendido na kagad ito, no? Hindi tayo papayag na yung mga tauhan lang ang habulan natin. Sa tulong ng NBI, sa mas malamang matukoy natin sino ang nasa likod, financier o protector nitong mga ganitong pag-smuggle o pagpupuslit ng mga imported items. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng BOC ang pinakamainam na gawin sa mga nasabat na produkto. Hindi natin gagawin na sirain to. So either i-donate natin sa isa pang ahensya ng pamahalaan or i-auction natin. Titingnan natin. Pero hindi natin wawasakin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras.